Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. We're now signing on. Sa Itong balita at talakayan sa radyo sa PBFM. Ang musikang patok sa masang Pilipino sa PBFM. Ito ang bida dito sa PBFM. Pabulaki sa PBFM. Tunog ko sa radyo. Wala kami ng mga Bulakenyo. Mga tropa sa ibang dati ng araw na merong sigla. Musika, balita, talakayan, dito mo marang mapapakinggan. Sa PBFM, halika na, nandito na sa radyo. Iyan dyan, klasik yan, sa mga mga DJ na tagapayo. Sa PBFM, halika na, nandito na sa radyo. Ang servisyo, pero prinsipyo, talaga kami ng mga Bulakenyo. Sa PBFM, ito'y balita at talakayan sa radyo sa PBFM. Ang musikang patok sa masang Pilipino sa PBFM. Ang bida dito sa PBFM. Pabulaki sa PBFM. Tunog ko sa radyo. Tumanda kami ng mga Bulakenyo. Sa palit ng radyo, meron mga programa makabago. Sakto sa pala sa Bulakenyo, ito na ang ating bagong paborito. Bakit ang bayan na pinakabataan? Diyan naman at tugtugan. Sa kalegi, sa bayan, sa boda, tibahan, ito ang pinakakinggan. Ang PBFM, halika na, nandito na sa radyo. Iyan dyan, klasik yan, sa mga mga DJ na tagapayo. Sa PBFM, halika na, nandito na sa radyo. Servisyo, ang prinsipyo, talaga kami ng mga Bulakenyo. Sa PBFM. Ito'y balita at talakayan sa radyo sa PBFM. Ang musikang patok sa masang Pilipino sa PBFM. Ito ang bida dito sa PBFM. Pabulaki sa PBFM. Tunog ko sa radyo. Wala kami ng mga Bulakenyo sa PBFM. Balitaan at talakayan. Balitaan at talakayan. Kasama si Senyor Latigo.
Senyor Latigo. Balitaan at talakaya. Ay, magandang tanghali, lahing kayo manggi, bansa ng mga wafo at wafa. At para sa lahat ng mga wafa at wafo nating mga viewers, hanggang panig kayo ng mundo naroroon, konnichiwa. Good afternoon. Dinatira na po kasama ang inyong Senyor Latigo dito sa ating palatuntunan, yung sa maldita ng okay ka lang. Kasama RD, magandang PM sa imo. Senyor Latigo. Alright, magandang tanghali po sa lahat ng mga taga-subaybay ng ating pong palatuntunang binagong oras. Welcome po sa palatuntunang okay ka lang ni na Diyos sa Maldita at Senyor Latigo. Palatuntunang pinagsanib na puwersa ni Diyos sa Maldita at Senyor Latigo para sa inyong napaglingkod ng 2 oras na paglilingkurang bayan. Na araw-araw na po ninyo itong mapapanood mula alas 12 ng tanghali hanggang alas 2 ng hapon. Mula Lunes hanggang Biyernes. Kaya kanina po kayo, samahan po ninyo kami sa amin pong paninimula, pasimulang paglilingkurang bayan sa araw na ito, araw ng Martes. Ay, naku, 27 na pala, Diyosa. Malapit na namang matapos ang buwan. Oo nga. Ilang panahon na lang, Senyor Latigo, undas na. Oo. Pagkat dito sa atin sa Plaridel, simulan natin sa undas, although yan ay pangbuong Pilipinas, ano? Susunod niya sa undas dito sa Plaridel ay Pasko. Pagkatapos ng Pasko, Fiesta ni Santiago Apostol. At boom! Kasunod nun ay bagong taon. Bagong buhay daw. Ang bilis naman. Kaya kung sa mga may New Year's resolution, focus lang. Alright, kasama ng Diyos, tayo magsimula na sa ating paglilingkurang bayan sa ating mga kababayan. Ay, kilalanin natin itong si Jen Capiral Caballero. Yan, magandang umaga. Ay, tanghali. Alam mo yan, si Zen, talagang masasabi natin talaga na nakasama natin yan sa hirap at walang iwanan. Tandaan mo, Zen, dun sa Bicol, so thankful sa'yo. Ayan, si Rotarian Edson Guedes Jr., ang ating idol dito sa tayo ng Plaridel. Pero mas wafo sa'yo yan. Oo. Okay lang yun. Mas gwapo na sila, saka mas mayaman naman talaga sila. Wala ko yung pang-belo. Oo. Eh tayo, mamilits beauty salon lang. Alright,
oras natin 10 minuto nakalipas ang ika-12 ng tanghali. Kasamang Diyosan. Yes, ex-Mayor Antonio Sanchez ipinag-utos ng Pangulong Duterte sa DOJ at Bucor na huwag palayain. Ayon yan kay Senator Bongo. Ayun, dapat talaga. Ayan, sabi kasi masyadong naging viral yan kasamang Diyosa. Dahil meron nga, may mga nagpahayag agad-agad. Nagpahayag sila na mawawala na daw ng tiwala sa administrasyon at sa ating batas dito sa ating bansa. Kung sakaling palayain yan si ex-Calauan Mayor Antonio Sanchez. Huwag na silang magbigay ng kondisyon ng threat. Antayin na lang ang mangyayari kasi nagbigay na umano ng direktiba ang Pangulo kina DOJ Secretary Merner Guevara at Bucor Chief Nicanor Faedo na huwag i-release ang convicted rapist at murderer na si Sanchez. At hindi yun na dahil sa may threat sila na hindi na mawawala na ang tiwala nila. Huwag naman ganoon. Binigyan din ng senador na pinag-aralan ng Pangulo ang Republic Act 10592 at malinaw na nakasado na hindi kasama na mabigyan ng karapatang makalaya ang mga presong nakatulan ng guilty dahil sa heinous crime. Ang ginagawa nila, Senyor Latigo, alam mo ba kung ano? Magaya ba yung barko na binunggo ng China na nagbibigay agad sila ng threat ng gano'n? Yung kanilang solusyon agad. Hindi ninyo po pwede hawakan sa liig ang ating Pangulo. Hindi po pwedeng ang salita ninyo ang magpatakbo ng isip ng Pangulo at ng bansa. Para kaya't naging ama ng bansa. Kung ang anak na katulad niyo sa ganyang problema, sa isang problema o dalawa, tatlong problema, ay didiktahan ninyo at parang babantaan ninyo, no, wala nang tiwala. Eh di wag! Alam mo, kasamang Diyosa, yan ang nakalulungkot kasi hanggang sa kasalukuyan, wala pa rin lubay, ayaw pa rin magsitigil itong mga taong ito, itong mga kritiko ng ating Pangulo, yung mga kumakalaban sa gobyerno. Kasi lahat na lang ng isyo ay kanilang sasakyan. Dito, nung una, sinakyan nila yung issue na nung magpalabas ng o nagpakalat ng video na yung ang totoong narcolis ni Bicoy. Sinakyan kagad ito ng mga oposisyon, ng mga kritiko at sinasabi nilang totoo. Nung kumambyo itong si Bicoy, at sinabing hindi pala totoo yung kanyang mga pinagagawa at ito'y dahil sa utos lamang nitong mga kritiko at mga oposisyon. Abay sinasabi naman nila ngayon, nung ginawa itong si Bicoy na state witness ng ating bansa, ang sabi nila, wala daw kredibilidad. Alam mo, Senyor Lastigo, ang style ng mga dilawan na yan, yung mga kritiko na ay bulok na. Para mapagtakpan yung mga isyong na ipukul na sa kanila. Gaya niya, halimbawa, simulan natin, mamasa pa, no? Nandiyan na rin yung ang tagal namang magbigay ng hato ng Supreme Court kung sino talaga ang tunay na Vice Presidente, ha? Nandiyan na yung Bicoy, ha? Kung ano-ano ng mga issue, pati nga yung mga houses, nagkaroon din ng mga issue yan, ha? Maraming issue na pinapalitan nila kasi sa kanila nakatutok ang atensyon ng media at ng bayan. Kaya kailangan magkaroon ng mga bagong issue para mapagtakpan yung kanilang mga kabulukan.
Kaya nyo bulok, mga bugok. Sabi ni Jean Capiral Caballero, hello Kuya Archie and Ate Nets. Nice seeing you doing great in your new field. Miss you both and God bless. Alam mo, Okay ba, Zen? alam mo, Jen, sa totoo lang matagal na namin itong profesyon. Hindi lang namin ginamit kasi akala namin magiging milyonaryo kami. Tayo. Naubos tayo. Sumugan tayo ng sumugan. Alam nangyari? Mabuti pa siguro sa casino. Baka sakali mag-break even. Well, anyway, kinikilala din natin si Aproniano Vista Jr. ay tapos na ang inyong ang inyong break time, lunch time. Ito si Aproniano Vista Jr. kasama nito nila Ben Del Rosario. Aproniano Vista. See you next month, ha? Alright, maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Si Señorita Grace Barrios. Ayan. Kumusta usted, Señorita? Buenas tardes. Konnichiwa. Ayan. Buenas, senyora. Oo, talagang buenas kami. Sila malas. Tatawa na kami sa loto, mamaya. Huwag kayong mag-alala, may balata kayong lahat. Alright, kasamang Diyosad, 7 minuto makalipas ang ika-12 ng tanghali. Tuloy-tuloy pa rin po kayong nanonood sa palatuntunang Okay Ka Lang ni Diyos o Maldita at Senyor Lapigo. Alam mo kasi mga Archie, hindi rin talaga ako pabor na makalaya itong si Mayor nito, si ex-Mayor Antonio Sanchez. At hindi lang si Antonio Sanchez, kasamang Latigo, no? Kasi, basta heinous crime ang ginawa, wala nang pag-uusapan dyan. Dapat nga talaga dyan, bitay na sayang lang ang ginagastos na pagkain niya sa bilangguan. Ang problema nga kasamang Diyosa, itong mga nagre-reklamo, sa totoo lang, mga kaibigan, mga kababayan, itong mga bugok, itong mga taong ito, alam niyo kung bakit? Sige nga, sabihin mo nga. Kasamang Diyosa, meron tayong parusang kamatayan noon. Sukat alisin. At sinasabi nilang bigyan ng second chance. Etong mga hinduropot at mga hinayupak ng mga mamamatay tao at nanggagahasa. Nanggagahasa na ipinapatay pa ang kanilang mga ginagahasa. Dapat pa bang bigyan ng second chance? Alam mo kasi mga Archie, okay na bigyan ng second chance. Yung mga hindi pinasasangkot ang kaso ng heinous crime. Pero yung mga heinous crime, pumatay, yung mga ganyan. Ayun na nga Wala nang chance yan eh. Like, ilang habang buhay na nga mga nag-existensya yan eh. Yung maliliit na kaso na pwede pang magbago, halimbawa kagaya ng droga. Diba? Kaya nga, yun nga ang kanila kasing sinasabi. Pero, teka muna, Senyor Latigo, speaking of droga, kasama sa maaaring bigyan ng parol yung mga tauhan ni Dilipa. Hindi din dapat yun. Depende sa kaso. Yung maliliit na kaso na alam niya na po pwede na talagang bigyan ng pagkakataon. Pero itong mga ito, ilang habang buhay ito eh.
Hindi pa nga natatapos ang isang buhay. Tapos ito makakalaya na. Aba, ako man to. Yan ang sinasabi natin. Common yan. Di ba? Ano yung good conduct time allowance na yan? Bigay din yan doon sa mabababang kaso, hindi yung habang buhay na pagkabilanggo. Bukod doon kasama Diyos, yun nga ang problema. Sila ang may akda, sila ang gumawa ng bagong panuntunan na yan. Pinaikli pa nga, itinaas pa nga nila ang porsyento ng good conduct time allowance na yan noong panahon ni Pinoy. Pagkatapos, dahil nga ang gusto nila nitong mga ilang kaparian, ilang mga matataas na opisyales ng ating pamahalaan, ng mga concern kuno sa human rights, yung mga human rights na yan, sinasabi nila na kailangan bigyan ng pagkakataon o second chance, lalo na itong Peking Vice President. Kaya siya nagdeklara talaga noon, kaya lang naman merong na-rape kasi may rapist. Alam mo, Senior Lastigo, pa-Facebook ko pa gabi yung ilang kaibigan kong Hapon. Ang sabi nila, maganda ang naging ng ating Pangulo. Tanga sila. Pero, bakit ganun? Para daw, ang Philippine laws are made to be broken because of Okane daw. Ang nakapagtataka kasi dyan, kayo, ang grupo ninyo, ang gumawa ng batas. Pagkatapos, kayo rin ang may sabi na dapat bigyan ng another chance o second chance ang mga nabibilanggo. Diba? Sumikat nga yan si Peking Vice President noon nung merong nang-rape at pagkatapos pinatay niya, sinasabi niya noon dapat bigyan ng second chance. Kaya nga yung mga kriminal na bubok na walang awa kung pumatay at hindi lamang basta pagpatay ang ginagawa, kundi hindi pangkaraniwang pagpatay ang ginagawa, kundi karumal-dumal at malahayop ng mga pamamaraan ng pagpatay, ay bigyan pa daw ng second chance. O ngayon, eto, ipinamalita lang, ipinahayag pa lang ng baka sakali mabigyan ng chance na makalaya. Itong si ex-Calauan Mayor Antonio Sanchez, sa kabila ng kanyang mga nagawa na mga heinous crime at convicted siya ng 7 beses na pagkabilanggo na habang buhay, dahil sa kanyang ipinakitang pagbabago. Yun nga yung nakasaad sa good conduct time allowance. Alam mo, Senior Latigo, dapat kasi kapag heinous crime ang naging kaso, dapat tapusin ang convict ang sentensya niya at huwag pabayaang lumaya pa ito. Ayan, kilalanin ko nga muna itong si Jimmy Cristobal. Magandang tanghali, Jimmy Cristobal. O si Paring Ray and Daya Domingo. Magandang umaga, tanghali din sa'yo. Paring Ray, sabi niya, good luck and more power sa program mo, pare. Salamat, pare. Ayan, at kasama na rin natin si Guillermo Aguirre. Magandang tanghali din, pare Hillboy. Ayan kasamang Diyos. Gusto ko lang kasing liwanagin. Sila, eto, ang batas na GTCA
GCTA, mga kaibigan, mga kababayan, ang may akda niyan si Pinoy. Yan no, ang pumirma noon para mapaikli nga ang sentensya dito sa mga preso kahit na ano pa ang kaso na kanilang kinasangkutan. Saka ka pa, Senyor Latigo. Oh. Eh, syempre, nakikita na niya, hinaharap niya. Kaya kinakailangan talaga magkaroon at gawa niya ng ganung batas. Preparasyon sa future niya. O, di po ba, mga kaibigan, mga kababayan, ganyan ho, kadumi ang kanilang mga pamamaraan. Sabi nga ni Joseph Maldita, paghahanda in preparation for their future, para sa kanilang kinabukasan. Gusto ninyong bigyan ng pagkakataon, second chance. Kung ipangalandakan ninyo, second chance. Na dapat sana bitay na ayaw nyo ng bitay. Ngayon gumawa kayo ng GCTA. Dahil gusto nga ninyong mapagbago. Diba? CHR, Commission on Human Rights, mga simbahan, di ba, gusto ninyong mapagbago? Leni Robredo, di ba, gusto ninyong mapagbago ang mga preso? Kayo magbago. Di ba? Pero ngayon, ayan, i-rekomenda dahil doon sa batas na inyong inakda, ng inyong grupo. Pagkatapos ngayon, nagpakita ng pagbabago itong mga preso. Ngayon, siyempre, kanila po itong binibigyan ng ng puntos di ba? Ginagraduhan nila yan. Alam mo, Senyor Latigo, okay lang talaga na magbigay sila ng good conduct time allowance para doon sa mga kung ilang taon, sabihin mo 15 years, 12 years, yung mga ganong hatol. Kasi siguro sa loob ng taon na inilagi nila sa bilangguan, ay maaaring na pag-isip-isip nila at may pagkakataon pa silang magbago. Pero yung mga heinous crime na ilang taong habang buhay, ilang hanggang mga sentensya, yun ang bibigyan nila. Bakit? Pera-pera din ba yan? Hindi mo masasabi mo walang involved na pera yan. Maraming preso na dapat bigyan ng pagkakataon. Bakit itong mga pusakal na mga kriminal ang bibigyan ng pagkakataon? Dahil ba may pera nga ba? Alam mo, kasama Joseph, dyan sa pera-pera na yan, hindi nawawala yan. Kaya lang, ang ating dito, ang ipinupunto na natin, sila ang may gawa, tapos sila ngayon ang nangawa. At manghihikayat pa sila ng mga tao na mawalan ng tiwala sa ating pamahalaan at gayon din sa ating batas na umiiral na batas dahil dyan sa mga naging pahayag na yan. Samantalang sila ang gumawa. Pagkatapos ngayon sila naman ang umangawa. Basta ako, Senyor Latigo, ang pinipili ko. Milyong preso, huwag ng milyon, libo-libong preso ang maaaring bigyan ng pagkakataon na magbago at may posibilidad na magbago nga. Bakit itong mga pusakal ang bibigyan ng pagkakataon? Doon ako nagsisinis. Yun nga ang kinukuha nilang simpatya. Doon nga sila kumukuha ng simpatya sa mga kamag-anakan ng mga tarantado at mga gagong inutil at mga hindirokot na mga kriminal na walang habas at walang patumangga kung pumatay manggahasa. Kasi yun nga lang sinabi nitong Peking Vice President na
hindi dapat daw patayin, bigyan pa ng pagkakataon. Ang simbahan naman sinasabing walang karapatan na pumatay ang tao. Diyos lamang daw ang dapat na bumawi ng buhay ng isang tao. Bawal daw, huwag kang papatay. Yun ang lagi nilang pangangalandakan. Ngayon ito namang si Edgar, sinasabi naman itong mga Indo-Europot na ito, na di umano, may buhay yan, may pagkakataon pa yan magbago. Tapos ngayon, kasamang Diyos. Yung gusto ko lang kasing tanungin kay Lenny Robredo, mga babae pa naman ang mga anak mo. Magkapalit kaya ng kalagayan na huwag naman sanang mangyari. Anak mo kaya ang gasain at patayin ng karumad-dumad. Ano ang mararamdaman mo? Di ano pa, di sasabihin na, bigyan natin ng second chance. Ako naman. Anak ko lang eh. Dapat bigyan ng second chance. Kasi kaya lang naman may rapist. Kasi may nare-rape. At kaya naman may pinapatay kasi may mamamatay tao. Ano may sinabi din siya sa dagat eh? Kaya may isda kasi may dagat. Ano ba yun? Hindi. Bakit daw yung mga mangingisda natin ay sa dagat pa nangingisda? Pwede naman sa aquarium. Ano? Naga. Ang oras natin, 31 minuto, nakalipas po ang 12 ng tanghali. Sandali lang po, kami magpapakilala muna ng ating himpilan para alam nyo kung anong himpilan ang inyo pong sinusubaybayan at ang inyong mga kasama sa mga sumantagin nito. Sandali lang po, babalik din po kami kagad. Balikan balita at talakayan sa radyo sa ABS. Mga musikang patok sa masang Pilipino sa ABS. Ikaw ang bida dito sa ABS. Mga bulakid sa ABS. Tulad ko sa radyo, iwala kami ng mga Bulakenyo. Mga tropa sa ibong dati ng araw na merong sila. Musika, balita, talakayan, dito mo lang mapapakinggan. Sa PBFM, halika na, nandito na sa radyo. Ikan dyan, klasika, sumahan ng mga DJ na tagapayo. Sa PBFM, halika na, nandito na sa radyo. Ang servisyo ng prinsipyo, nilay na kami ng mga Bulakenyo. Dahil sa Bawas inis muna tayo, Senyor Latigo. Pahappy muna tayo sa mga estudyante. Assignment tuwing weekend, ipagbabawal. Yay!
kasama Archie, mukhang gusto mo munang batiin ang ating mga wakot-wakang mga followers. Oo. Binabati natin si Sir Neil, John Manalaysay, magandang tanghali sa iyo, John. At si Elizabeth Quizon, magandang tanghali po sa inyo. Okay, kasamang Latigo, maaari pagbawal na ang pagbibigay ng mga assignment sa mga estudyante tuwing weekend. Ito naman ay sa sandaling maisabatas na ang mga panukalang inihain ni na House Deputy Speaker Evelina Escudero at Quezon City Representative Alfred Vargas. Sa House Bill 3611 ni Escudero, magkakaroon ng no work policy ang Department of Education mula kinder hanggang high school. Ito ay dahil nababawasan umano ang oras ng pagpapahinga at pag-uusap ng mga estudyante at mga magulang tuwing weekends. At bawal ding iuwi ng estudyante ang kanyang mga libro sa bahay, kaya magiging magaan na ang dala nilang school bag. Habang sa House Bill 3883 ni Vargas, ipagbabawal lamang ang pagbibigay ng homework kapag weekend. Papatawan ng 50,000 na multa at isang 2 taong kulong ang mga guro na magbibigay ng assignment kapag weekend. Yes. Oo, at layo nito na masiyahan ng mga estudyante sa kanilang libreng oras tuwing weekend at kalidad na oras para sa kanilang mga pamilya. Perfect! Alam mo, kasama Archie, kasi nag-estudyante rin naman tayo, Senior Latigo. Alam mo yan, sakit ng mga guro na yan, lalo na nung panahon na estudyante pa ako. Susulat sa blackboard yan at ipapakopya, papasulat sa mga estudyante sa kwaderno, ha? Without explaining it, ha? Sulat lang ng sulat yan. Habang sila naman nasa katabi kwarto, nakikipag-chismisan sa kapwa niya guro. Tatambakan ng mga assignment niya, pero kapag ka pumasok at kinabukasan, hindi naman agad lahat na pag-uusapan ng mga assignment. Style, bulok. Alam mo, kasamang Latigo, Senior Latigo, sa bansang Hapon kasi, bira lang naman din magbigay ng assignment ang paaralan eh. At ang pag-aaral nila ay laging practical ang itinuturo at more on sports. Kaya nga sa bawat paaralan ay may sariling gym at may sarili din naman silang swimming pool. Sa bawat silid-aralan ay mayroon silang television na sinasaksakan nila ng mga education na nabala para mas lalong na ipapaliwanag sa mga estudyante ang aral na itinuturo nila. Disiplinadong mga guro at principal, disiplinadong mga estudyante, yan ang Japan. May mga bully-bully ng bubuli din, pero hindi kagaya dito sa atin na inaabot naman ng kamatayan. At bago natin na talakayin yan, kasamang Diyosa, ay kilalanin ko muna ulit itong ating mga taga-subaybay. Si Stella De Feo, si Insang Stella, si Ami Atrero Aguilar, magandang tanghali. Ricardo Dignerasol III, magandang tanghali din.
si Angelito Siatko. Ayan. Alright, yan sa binuksan mong issue kasama mga Diyos. Talagang nung araw malaki ang pagkakaiba sa mga pagtuturo noon kaysa sa mga pagtuturo ngayon. Dahil nga ngayon, para maka-escape sila sa masyadong maraming mga gawain sa school, pagka medyo tinatamad at di kaya may chat sa cellphone ang mga teacher, ang gagawin nga yan, magbibigay ng mga assignment o di kaya mga pagawain o sulatin na kanilang kokopyahin habang nag-FB itong mga teacher. Sabagay, hindi naman lahat. At yung panukalang batas na yan, tama lang po talaga na huwag magbigay ng assignment para sa mga estudyante pagka-weekend kasi yun lang ang araw na pwede nilang i-enjoy kasama ang kanilang mga magulang, ang buong pamilya. Magkaroon ng magandang komunikasyon at bonding, di ba? Kaya lang, mga kaibigan, mga kababayan, yung pong pagbibigay kasi ng assignment at ito'y inuuwi ng bahay, isa din po ito sa alam kong pamamaraan kung paano mapaglalapit lalo ang buong pamilya. Kasi pagka hindi alam ng bata o ng estudyante yung kanyang assignment na gagawin, ay kung pwede niyang itanong sa kanyang mga magulang, sa kanyang mga kapatid, para matulungan siya na gawin yung kanyang assignment. At yun, pamamaraan din po ng pagbabanding. Alam mo, kasama Archie, ang aking mga anak at mga apo ay mga nag-aaral at nag-aaral talaga sa bansang Hapon. Kapag weekend talaga, wala sila talaga. Minsan isang assignment nagkakaroon sila, yung ganoon. Pero, para tambakan sila ng assignment, yung bang summer vacation nila, tapos o kaya yung New Year's vacation, kasi wala silang Christmas vacation, kahit Pasko may pasok doon Yung mga ganong okasyon, kasi ang rason naman nila kasi, para yung mga bata ma-focus sa pag-aaral, kung hindi kung saan-saan naglalamierda, kasi mahabang bakasyon yun Ayan, yan nga po ang isa sa mga kadahilanan. Tayo pabor tayo dyan sa panukala na yan. Kaya lang, huwag natin kalilimutan na dyan din po ang mga magulang ay muling nahahasa ang kanilang kaalaman sa pakikipagtulungan sa kanilang mga anak sa paggawa ng kanilang mga asignatura o assignment. Diba? Pero kasamang Senior Latigo, alam mo ba na okay yung kasi weekend naman yun Pero kapag naman hindi weekend, pwede naman silang bigyan ng assignment. Weekend lang naman na sinasabi. At saka pabor ako na yung mga libro, Diyos ko, naranasan din naman natin yan, di ba, Senior Latigo? Ang mga libro, sa bagay kayong mga lalaki, kwadrano lang na isa nakasukbis sa likod ninyo, okay na di ba? Pero alam mo ba yung ang dami libro, ang daming notebook na dala araw-araw ng mga bata? Oo, sa ngayon. Ay nako, talagang mahirap po yun. Tama lang talaga na iwanan na sa eskwela, magkaroon sila ng isang lagayan na may mga pangalan, kagaya sa bansa nga po yung mga pangalan, kanya-kanya silang lugar. Alam nila kung saan nila ilalagay ang kanilang mga bagay-bagay na gamit. Oo, tama yun. At dyan, sa totoo lang po, yung mga kinder pa lang, nakikita po natin yung mga libro na kanila pong bubuhatin. Kung wala pong maghahatid, malamang lumaking kuba ang mga estudyante. Dahil sa dami po ng mga libro,
Kinder pa lang ha. Ako'y nagugulat. Bakit ganun? Samantalang ako noon high school na ako, isang quaderno lang ginagamit ko. Lalo na nung ako mag-college. Isang, ano ba tawag dun sa isang quaderno, Katleya ba? Katleya. Oo. Iba yung mga subjects na nandun. Kung pwede mong palitan yung isang buong CP noon kung mapupuno na. Yun lang ang dala-dala ko. Ngayon, sandamakmak ang libro na gagamitin ng mga estudyante. Ang problema, kasamang Diyos, mga kaibigan, mga kababayan, ang mga estudyante yung ngayon, hindi ho kasing talino ng mga estudyante noon. Naniniwala po ba kayo? Itanong ho ninyo sa mga estudyante ngayon kung ano-ano ang mga capital city ng ating bansa. Yung mga ng iba't ibang bansa. Noon nga, yung mga capital city na, kung ano-ano bansa meron sa kapulungan, alam natin yan. Bandera lang, alam na natin sa kung anong bansa yan. At alam mo ba kasama, ito yung secret ko sana ito sa buhay, pero isasabihin ko sa inyo. Mula umpisa ng klase, yung pasukan, hanggang sa matapos ang pasukan. Alam mo ba na hindi ako ma-attend ng PE class, pero alam mo ba, pasado ako lagi at ang last grade ko, 83. At nangyari din sa akin minsan na naglungkod din naman ako sa pag-aaral. Nagkaroon ako ng back subject at sad to say math pa. Kinakailangan ko para maipasa ko yung school year na yung kinakailangan ko mag-summer class. Alam mo ba kasi nga, mahina nga talaga ako sa math. Aminin ko sa inyo, buti na lang, uso na mga calculator na sa Facebook, may mga calculator na din. Alam mo ba na yung math na yan, kinuha ko ng summer class yan. Pero, ang classmate na best friend ko, ang umaten at pangalan ko ang ginamit niya, sinasama ko lang, presto, pasado. Kailangan ka ng mga estudyante. Yan po ang mga estratehiya ng araw. Pero alam mo, kasamang Diyos, okay na rin sa akin yan yung panukalang batas na yan. Pero alam mo, ang dapat sana natin, gusto kong mapag-usapan natin, yung mabalik uli yung mga dati natin ini-enjoy noon nung tayo nag-aaral. Katulad ng mga libreng pakain, yung Notre-Dame. Yung clean. Tapos lalagay mo sa kamay, didilaan mo. Tapos yung beans, niluluto. Pagkatapos yung Notre-Dame na sinasabi, nung panahon ni Marcos noon, ng dating Pangulong Marcos, kumpleto noon, hindi magugutom ang mga estudyante. Di ba? Merong pagkain talaga na nakalaan para sa mga estudyante noon sa elementary. Di ba? Pero ngayon, wala kanya-kanya. Hindi katulad at pagarbuang pahapayabang. Siyempre. Pagka medyo may kaya at mayaman yung mga kaklase. Hamburger, hotdog sandwich. Pagka mahirap, biskuit lang. Buti na kung may biskuit lang. Minsan yung candy na lang. Pero alam mo, Senior Latigo, kung isa ko pa sana gusto mabalik, ay balik na hanggat walang 7 taon ng bata, ay hindi po pwede talagang ipasok. Isipin mo, mayroong 4 na taon, 5 taon na pinapasok na daycare, kinder, yung ganyan. Dapat talaga yung tamang edad ng bata na pwede na talagang disiplinahin ng magulang, ay ng guro. Alam mo, kasamang Diyos, meron kasing reason behind
kung bakit maaga nilang ipinapasok yung kanilang mga anak Pep, sa alam mo eskwelahan. kaya kasamang Archie, Mm. maputol ko ang sinasabi mo, Senyor Latigo. Alam mo, sa bansang Hapon, uso ang daycare. Mm. Pero iyon ay para sa mga magulang na nagtatrabaho kaya inilalagak nilang anak doon at kung sumobra sila sa oras sa pagkakalagang at nag-overtime sila, nagdadagdag sila ng bayad na barya lang. Mm. Ha? Pero dito sa atin, ipinapasok ng daycare ang mga bata, pero ang mga magulang nasa sa labas ng daycare at nagchichismisan lang. Yun ang kaibahan. At kung bakit, kung ano ang halaga ng daycare. Katulad ng sa mga matatanda, kaya mga merong home for the aged. Meron talagang naabandon ng matanda. Pero karamihan kasi, walang mapag-iiwanan sa matatanda. Kaya pinapasok na lang nila sa home for the aged at tinadalaw-dalaw na lang nila. Sige nga, bangkaan mo, Senyor Latigo, sinabi ko. Yun nga ang ating binabanggit kanina na may reason behind itong mga magulang kung bakit kanilang maaga pa lang ay kanila nang ipinapasok sa paaralan. Ito sa totoo lang po, ito'y pagtakas sa responsibilidad. Yes, isa pa yan. Yan po ang ating pananaw dyan. Kasi tama yung sinabi ni Diyos sa kanina, nung araw po, pagka wala ka pang 7 taong gulang, hindi ka po pwede mag-aral. Kasi may limitasyon, may kwalifikasyon. Kinakailangan 7 taong gulang ka talaga magsisimula ng iyong pag-aaral. Kasi pagka batang-bata ka pa, ipinasok ka na ng pilit sa mga kinder o nursery na tinatawag, mga kaibigan, mga kababayan, napakaaga po natin na nilalagyan ng iba't ibang mga kaalaman ang utak ng mga bata. Diba? Diyan po sa bagay na yan, may mga pagkakataon at karamihan sa mga bata ay nagiging stagnant ang kanila pong kaalaman. Sa halip na bumilis yung ang pag-pick up nila, o di kaya para tumalinok sila kagad, bumabagal. At minsan, maaga ho silang napapagod. Maaga nagsasawang mag-aral. Oo. At yan po ang ibig ho natin bigyan ng punto dito, mga kaibigan, mga kababayan. Kaya lang po pumasok yan, yung issue na yan, yung ating po, dahil samot-sari na ho yung nangyari. Ang ating pong punto dito, dapat ibalik yung mga biyaya ng mga mag-aaral ng elementary. Kasi yung mga elementary po nung araw, hindi po nagugutom nung panahon po ng dating Pangulong Marcos. Meron naman sila, Senyor Latigo, na sinasabi nilang feeding program. At yan ay isinagawa din dito sa ating barangay dito sa Lumang Bayan sa pangunguna ng ating barangay captain na si Leo Ramos. Yung feeding program na tinatawag nila. Pero huwag na yan kasi balik na lang yung huwag na yung feeding program. Kasi yung ibang mga organisasyon, ginagamit lang yung negosyo yung mga feeding program na yan, hindi ba? Galing na lang sa gobyerno yung mga sinasabi mo nga, Senyor Latigo. Yung, ano ba yun? Ano tawag Nutriban. Nutriban, yung mga clean, yung mga business pa nga sila. Oo. Tapos may mga arena na ibinibigay sa mga bawat room o bawat klase. Ang gagawin naman ng mga teacher, ipaluluto ito, pinagagawang pandesal.
Yun po ay talagang ang mga estudyante noon napakatatalino. Kasi hindi gutom. At suportado po talaga ng gobyerno. Ay, Senyor Latigo, magandang hapon kay Loloy Ang. Sabi niya, magandang araw po, Senyor Latigo, Joe sa Martita. God bless po. God bless din sa iyo. At magandang tanghali din kay Nelson Faustino. Ayan, kasama nga Diyosa. At siyempre, mga kaibigan, mga kababayan, pabor po tayo dyan sa panukalang batas na yan na sinusulong po ng mga mambabatas natin. Dyan po sa bagay na yan, malaki po ang magagawa para po sa ating mga estudyante at ang pakikipag-bonding nila sa kanilang buong pamilya. Pagka weekend lang naman sila magsasama-sama na magpapamilya po, pwede silang mamasyal, mag-outing. Pagka may assignment nga naman, tali. At medyo pati yung kanilang mga magulang, siyempre, hindi rin makakaalis na hindi kumpleto ang kanilang pamilya sa paglakad. Diba? Pero, Senyor Latigo, ako dito man itong pinadala ni Jimmy Cristobal. Imbis na message, may thumbs up siya ng okay. Tapos naka-shades pa at my heart. Yan. Oras natin, 5 minuto bago po sumapit ang ika-isa ng hapon. Kayo po na may patuloy pa rin nanonood sa palatuntunang Okay Ka Lang ni Diyosa Maldita at Senyor Latigo. Dito pa rin po sa impilan ng Kapit Bisig Online Broadcasting Network. Pero alam mo, Senyor Latigo, sabi ng yumaakong ina nung araw daw, basta ang isang estudyante ay tapos ng elementary, pwede na raw magturo. Oo, talaga. Totoo yun. Nung araw po talaga, pagka ikaw ang pinakamatalino sa inyong klase at responsable ka, nakita nila na ikaw responsable, at bibigyan ka na po nila ng pagkakataon o pahintulot na ikaw mismo ang magturo sa iyong mga kaklase. At yan po ay isang napakagandang practices na ipinatutupad noon dahil noon pa lang magkakaroon na po ng kaisipan itong mga estudyante na nakaranas na sila'y makapagturo sa kanilang mga kaklase na ang kanyang hangarin na makapagtapos siya at ang kanyang kukuning kurso ay ang pagtuturo o education. Yan. Kaya nga po noon, marami tayong mga teacher. Ngayon kukunti na lang. At ang masakit pa kasamang Diyosa, yung mga nagtapos ng teacher, ng education dito sa atin, namamasukan lang ng katulong sa ibang bansa. Yung doktor dito sa atin, pag pumunta ng ibang bansa, helper lang ng doktor doon. Hindi lang nurse, hindi nurse, kundi talagang assistant lang siya. Maski halimbawa sa bansa nga po, sabihin engineer ka dito, o ano natapos mo. Pagdating mo doon, pangkaraniwang laborer ka lang. Lalo na kung may bisita, hindi nila basta-basta ipagkakatiwala sa isang dayuhan ang panggagamot sa kanilang mga kababayan. Show it muna and prove it.
kasamang Diyos, bago tayo magpatuloy, bago tayo dumako sa ikatlong bahagi ng ating palatuntunan, tayo muna ay magpakilala ng ating himpilan at para alam muli nila kung saan at anong himpilan ng kanilang sinusubaybayan. Sandali lang po, babalik po kami kaagad. Sa Ito'y balita at talakayan sa radyo sa mga musikang patok sa masang Pilipino sa ito ang kita dito sa tulad ko sa radyo iwala kami ng mga Bulakenyo mga tropa sa ibong natin ang araw na merong siga musika balita talakayan dito mo lamang ang mapapakinggan sa PBFM halika na nandito na sa radyo iyan dyan ang klasika sa mga panamanatid na tagapayo sa PBFM halika na nandito na sa radyo walang servisyo pero prinsipyo tulad na ang pinapagpulakin mo dahil sa Ito'y balita at talakayan sa radyo sa mga musikang patok sa masang Pilipino sa ito ang kita dito sa mga Bulakenyo sa tulad ko sa radyo tumatapang ng mga Bulakenyo sa palit ng radyo meron mga programa makabago sakto sa tanda sa Bulakenyo ito na ang ating bagong paborito bakit ang bayan na pinakabataan diyan nga naman ang tugtugan sa kaliki sa bayan sa toda bakit ito ang pinapakinggan ang PBFM halika na nandito na sa radyo iyan dyan kasikyan sa mga kapatid na tagapayo sa PBFM halika na nandito na sa radyo servisyo ng prinsipyo tulad na ang pinapagpulakin mo dahil sa Ito'y balita at talakayan sa radyo sa Alam mo, Senyor Latigo, nalalapit din naman itong issue dito sa tinatalakay natin kanina. Kaya gusto ko rin sanang bigyan daan ang mga gustong mag-abroad. Direct hiring dapat iwasan at katakutan. Ano daw? Direct hiring dapat iwasan at katakutan. Huwag tangkilikin ang mga overseas job applicants ng ang mga pangakong direct hire. Napakahalagang idaan ng lahat sa tamang proseso kung nais magtrabaho sa ibang bansa. Pero sadyang may mga makukulit pa rin tayong kababayan na hahamakin ang lahat. Makakapag-abroad lang. Kahit nga sabi wala na sa katwiran, ipagpipilitan pa rin ang maling kagustuhan at gawain
Kaya ang ending, gusot at problema. Sana wag nating ipilit ang hindi pwede. Ang isang balik manggagawa, kahit na babalik ka pa na matagal sa inyong amo, sa dating amo, kailangan pa rin dumaan sa agency dito sa Pilipinas. Kung nakalabas man siya ng bansa noon sa maling proseso, swerte niya. Tutulog-tulog pa noon sigurado ang mga nasa pwesto. Kaya ibahin nyo ngayon, bago na ang mga namumulat, mahigpit ang mga mandato. Kahit na bisan siya at matagal na sa amo, ituturing siyang undocumented. At wala sa radar ng gobyerno. Dahil kasamang Senyor Latigo, kapag dumaan ka sa tamang proseso at nagkaroon ka ng problema, may sistema at pamamaraan ng ating pamahalaan para malaman ang kinaroroonan mo at kung magka-problema ka, alam nila kung paano ka susuportahan ng pamahalaang Pilipinas. Yes, tama yun. Kasama ng Diyos. Dahil yung pagka-abroad naman talaga, ano yun, may swertehan yun. Parang sugal din kasi yan, mga kaibigan, mga kababayan. Hindi ang lahat ng mga pamamaraan, legal o hindi, swertehan yan. Meron tayo mga kababayan na nakaalis ng sa illegal na pamamaraan o hindi tamang proseso. Nakaalis sila pero sinuswerte. Di ba? Menos gastos, kumbaga. Kaya lang ang problema, mas marami ang mga napapahamak at napapariwara dahil po sa hindi o wala sa tamang proseso ang ginawa nilang pag-alis. Tama yan, Senyor Latigo. Kaya saan man sulok ng iba't ibang bansa, marami tayong mga kababayan na tinatawag ng TNT. At kapag tinawag kang TNT, ay nako, 24 oras, kakabaka-baka. Gusto ba ninyo talaga yon? Dahil sa illegal ng pamamaraan ng pag-alis mo sa ating bansa at dahil sa TNT ka, kung ano mangyari sa ibang bansa, pagdating ng araw, isisisi na naman ninyo sa pamahalaan. Umalis kayo, bumalik kayo nang walang problema. Ang putod dyan, kasama ng Diyos, umalis ka nang hindi alam ng ating pamahalaan, ikaw may gusto niyan, di ba? Sana naman, yun ang dapat maintindihan ng iba, na kapag ka umalis ka na hindi ka o wala sa tamang proseso, ang iyong ginawang pag-alis at namasukan ka sa ibang bansa na hindi alam ng ating pamahalaan, pagka nagka-problema, dapat suluhin mo. Kaya Senyor Latigo, aalis sila dito sa bansa, sa visang tourist. Tapos, hindi na sila babalik kasi nag-TNT na sila. Umalis ka sa bansang tourist, pinayagan ka ng bansang Pilipinas na makalipat, pero hindi ka naman nagpaalam na mag-TNT ka, kaya mag-ingat ka na lang. Saka pagka nagka-problema nga, yun nga sinasabi natin. Tapos ibang pangalan pa ang dala-dala nila. Di ba? Meron nga talagang ganyan. Ngayon nga lang, hindi na siguro po pwede yun. Dahil ngayon, appearance na, may personal appearance na ang pagkuha ng mga dokumento, di ba? Lalo na ng passport. At ngayon ay talagang nare-rekisan nila ng gusto kung ikaw na iyon, ang may-ari ng pangalan na iyon. Yan, medyo mahirap nang malusutan sa ngayon.
sa pagkakaalam natin sa proseso o higpit ng proseso ngayon ng pagkuha ng passport, nahihirapang lumusot ngayon yung mga illegal. Maliban na lang kung kukuha sila ng passport, hindi sa DFA, kundi sa sabingan. Ngayon, tulad po ng ating binabanggit, pagka ikaw ay umalis ng dito, umalis ka ng bilang isang turista, pupunta ka sa ibang bansa na gusto mong puntaan bilang turista, yun nasa discretion mo na yun. Wala nang kinalaman ng ating bansa o ang ating pamahalaan kung ano man ang mga desisyon na gagawin mo pagdating mo doon sa bansa na yun. Ang naging papel lang ng ating bansa, ng ating pamahalaan, nung ikaw ay mag-apply para makarating ka doon sa bansa na yun, pinahintulutan ka ng ating bansa, binigay sa iyo ang karapatan mo na makapagbiyahe ng malaya kung saan bansa mo gusto makarating. Pero yung pagkatapos mag-i-illegal ka, gagawin mo, magtitiyanti ka doon sa lugar na yun, yan labas na ang ating bansa dyan. Tama yan, Senyor Latigo. Kumuha ka ng passport. Pinagkaloob sa iyo na karapatan mo kung gusto mo magkaroon ng passport ng iyong bansang sinilangan. Ngayon, ginamit mo ang passport mo sa paglabas ng bansa sa dahilang magtuturis ka o sa dahilang contract worker ka na dapat dumaan ka sa legal. Kung magtuturis ka, dapat may pera ka na dapat dala mo. Nagturis ka, hindi ka na maaari nilang pigilan dahil wala ka namang kaso na whole departure. So, binigyan ka ng ating bansa ng laya. Binigay sa iyo ang iyong karapatan bilang mamamayang Pilipino na makarating kung saan mo gustong marating. Pero hindi nangangahulugan yun. Nagawin mo kung anong gusto mong gawin, nasisira sa pangalan ng bansa at maglalagay sa iyo sa panganib. Understand? Gasoline stand? Alam mo, kasamang Diyos, yun ang karamihan sa nagiging kaso nung umalis sila, wala sa tamang proseso. Ngayon, pagka nagkaroon ng problema, hihingi ng tulong sa ating bansa. Ngayon, pagka hindi na ibigay kagad yung tulong, sisisihin ng bansa. Diba? Samantalang sila ang may gusto noon. Walang iniwan yan dito sa sa ganitong sitwasyon kasamang Diyos. Sige lang, inaalala lang ako kaya nakikinig ako sa inyo dati ko. Ano ba ang naalala mo? Nagpaalam sa bansang Pilipinas sa mga magulang niya, umalis na mag-isa. Nung bumalik luhaan, 3 na sila. Puro bubot pa ang kasama. Ng pera, may pasa pa. Pagkatapos, pagka sa Pilipinas, nakaramdam na naman paghihirap, pinipilit maghabol kung ano umakiklaim niyang mga anak niya sa mga dayuhang minahal niya. Problema, hindi naman kinilala. Padilihin mo, Juan de la Cruz. Ito nga madalas nangyari kasi, yun sinasabi, yun ay sugal eh. Sugal yung ginawa nila, pagbabaka sakali, na matatawag natin. Na yung iba nga, talagang nagbabayad pa kasamang Diyosa para makapagpakasal sa mga dayuhan. Diba? Gagamitin nila yung dayuhan, magpapakasal sila para yung pangalan ng dayuhan magamit niya at makakuha siya ng visa doon sa bansa na kanyang pinuntahan. Natatandaan mo pa kasama ng Archie ng bansang Hapon ay na-issue na kapag ka-Japayuki ay mga pokpok.
Ang ibig sabihin ng Japayuki is biyaheng Japan. Saan ka pupunta? Sasabihin nga, saan ka bibiyahe? Japan. Japayuki. Biyaheng Japan ako. Japayuki. Ganun yun. Pero alam mo sa mga archie, may mga nangyayaring gano'n. Pero alam mo, yung mga hawak ng mga yakuza sinasabi nila, ay talagang, ang yakuza kasi takot sa pulis at ang pulis sa Japan, takot din naman sa yakuza. Kaya sila, nagkakatakutan. Oo, nag-iingatan sila. Ngayon, Senyor Latigo, ganito yon. Yung mga promotion noon, yung mga financier na Hapon, pumupunta yan sa mga clubs dito sa Pilipinas. Kumukuha sila ng mga babaeng GRO o pok-pok dyan sa mga club na yan. Eh, maluwag pa nung mailabas ang mga ganyang klaseng visa at mga tao, di ba? Kaya ang ginagawa nila ngayon, pag nakakuha sila, nakapabili sila ng mga babae sa club na all the way, yun dadalhin nila sa Japan, at yun ang pinapasok nila ng mga prostitute kasi dito pa lang sa Pilipinas ay gano'n na. Hindi sila pinipilit ng mga yakuza. Pusang loob sila dahil yun ang profession nila dito, mas malaki nga naman ang kikitain nila sa ibang bansa. Pero without, Senyor Latigo, hindi naman lahat na nagpunta doon ay nagtrabaho sa club. Marami din namang mga matitinong Pilipina. Nadamay lang sila kasi yung mga nakuha na recruit na nagtrabaho sa club, yun ang naghahasik ng kaputahan sa Japan. Ayun, yan ang kasaysayan ng mundong ilaw, mga kaibigan, mga kapatayan. Ngayon, siguro maliwanag na para sa lahat na hindi ho ibig sabihin kung mo tinawag na Japayuki, pok-pok na kagad. Ang ibig ho palang sabihin ng Japayuki, Biyaheng Japan. biyaheng Japan. Parang sinabi, Senyor Latigo, na saan ka pupunta? Mindanao Yuki. Ano ba yung Yuki? Papunta. Maraming kasabihan yan eh. Pag sinabi, depende sa salitang gagamitin mo. Pag sinabing Japayuki o Manila Yuki, eh papuntang Japan. Pero ang isa pang ibig sabihin ng Yuki ay snow. Snow. Ayan, maliwanag na ho yan, mga kaibigan, mga kababayan. Pero ako next month, Japayuki ako. Japayuki ka ulit. Pagkatapos sa Japan, Pilipiyuki naman ulit ako. Philippine Kairimas. Alright, oras natin, 7 minuto, makalipas po ang isa ng hapon. At patuloy pa rin na nanonood sa ating palatuntunang Okay Ka Lang ni Nadjo sa Maldita at Senyor Latigo. Well, anyway, sa pagpapatuloy pa rin, kasama Diyos, ha? Yes, kasama Archie, muling tiwala sa bakuna. Solusyon sa sunod-sunod na kalamidad. Ito ang dahilan, Senyor Latigo. Naka-alarman na ang patuloy na pagdami ng mga nagkakasakit nating kababayan. Wala nang pinipili ang panahon dahil nagsimula na rin tamaan ng sakit ang mga hayop at nanguna riyan ang mga baboy. Kasama na yun sa laula, ha? Oh, Senyor Latigo. Nawawala yun. Okay, apektado ang mga kababayan nating tindera ng karne ng baboy dahil sa hindi malamang sakit na dumako sa mga nasabing hayop. Ang dengue at leptospirosis ay patuloy na naghahasik ng sakit
sa ating mga kababayan. Umaaray na ang mga hospital at health center dahil sa punuan na ang mga pasyenteng may dengue. Pati na ang National Kidney Transplant Institute ay nananawagan na mag-ambag ng dugo. Patuloy ang dumaraming pasyente na may leptospirosis at kailangan silang ma-dialysis. Ay nako, nakakalungkot lamang dahil tuluyan ng ibinasura ng Department of Health ang Demvaxia machine na tutulong sana sa ating mga kababayan para mapigilan ang dengue. May mga naniniwala sa Demvaxia dahil hindi lang naman ang Pilipinas ang gumamit nito, kundi sa iba't ibang bansa din. Hindi nga lamang napabuti ang balita ng Demvaxia sa Pilipinas dahil sa maling paniniwala ng marami nating kababayan. Kaya yun, hindi mapigilan ang pagdami ng dengue. Ang tanong ko lamang, sino ang gumagastos sa pangangailangan ng mga pasyente? Hindi naman higit sa ating kaalaman na hindi basta-basta ang mga gamot ng mga sakit dahil may nababalitaan ako na nasa ICU at ang iba ay nagda-dialysis na. Grabe na ang tumama sa kanilang sakit kung gano'n. At ang malungkot, ang karamihan sa mga tinamaan ng mga matitinding karamdaman ay ang mga naghihikaw sa buhay. At karamihan sa mga tinamaan na naghihikaw sa buhay, may tulong bang nanggagaling sa gobyerno? Siyempre dapat naman. Kaya dapat nga daw ibalik ang tiwala sa bakuna. Yan ang magandang paraan upang maiwasang mamiligro ang ating buhay. Magtiwala sa mga doktor dahil bago nila ito bakuna, siguradong pinag-aaralan muna. Pero Senior Latigo, ilan ba ang mga namatay sa sinasabing Demvaxia? At ilan naman ang mga taong dapat tumanggap ng gamot ng Demvaxia para maligtas ang buhay? Dahil ba sa kapalpakan ng mga naunang Demvaxia ay dapat na talaga Senior Latigo na isakripisyo ang mga natitirang buhay na namimiligro? Alam mo, kasamang Diyos at yan sa binasa mo na yan. Hindi ko alam kung yung gumawa niyan nag-aaral ng gusto. Pero nakakatakot talaga ang Demvaxia. Talagang nakakatakot. Pero alam mo, Senior Latigo, sa dami ng bilang na nararagdagan pa na kinakagat ng dengue, alam mo, walang man ang choice eh. Susugal ka na rin eh, di ba? Buhay o kamatayan din eh. Hindi siguro. Alam mo, kasama Diyos Pero ako hindi ako papasaksak ng Demvaxia kahit ako madenge. alam mo, kasama Diyos, yun lang sa tanong niya. Yung sa sinabi niya na sa maling pamamaraan lang, sa maling paniniwala lang ng mga tao. Kaya tuluyan ng ibinasura o hindi na ginamit ng Demvaxia vaccine. Sa totoo lang. Tony Katimbak. Ha? Tony Katimbak. Sa totoo lang po, mga kaibigan, mga kababayan,
hindi ho yan magkakaroon ng negatibong reaksyon mula sa mga mamamayan na tinurukan nila. Isa pa yan na sa binanggit mo na sinasabi niyang magtiwala sa mga doktor dahil pinag-aaralan muna nilang mabuti bago nila ito isaksak sa mga pasyente. Ang tanong nga ho natin, bakit nangyari na nagkaroon ng maraming mga naging pasyente o sinaksakan ng bakuna ng Dengvaxia ang nangasawi? Kung totoong pinag-aralan munang mabuti bago ho nila isaksak sa mga mamamayan, lalo na sa mga kabataan, Sa mga estudyante. isipin mo, mahigit sa 100 estudyante ang kanila pong pinatay dahil dyan sa Dengvaxia vaccine na yan. Kung may mga pag-aaral ng ginawa, kitang-kita sila mismo aminado, inamin nila na ang dapat yan, yung mga sasaksakan ng Dengvaxia vaccine na yan, yung mga nagkaroon na ng problema o kaso ng dengue. Kasi hindi ho yan for prevention. Ang bakuna po kasi for prevention, na kung sakasakaling dumating ang ganitong uri ng sakit, ay hindi ka natatablan kasi immunization yan. Para magkaroon ng immunity ang iyong katawan, panlaban sa dengue. Pero, sinasabi na pinag-aaralan muna bago isaksak. Bakit hindi nila nalaman na dapat yung sasaksakan nila yung nagkaroon na ng kaso ng dengue o na dengue na? Kaya tuloy ang nangyari. Mga batang-bata Oo, kaya tuloy kasama Diyos ang nangyari, nagkamatay. Marami ang namatay at naging biktima ng maling pamamaraan ng pag-a-apply o pag-i-inject ng bakuna na Dengvaxia. Sa mga dawang pollution na sinasabi nila, kaya pinatigil ang pagsisiga sa mga, lalo na sa mga probinsya din, bawal ang siga. Pero alam mo, malaking tulong yan kasi napapatay niyang siga na yan ng mga lamok at insekto, di ba? Bawal daw, di bawal. Kaya dapat, bayan, mag-ingat. Lalo na yung mga tubig ulan, huwag mag-imbak ng mga tubig ulan. At lalo din sa kamay nila na naghihirap kadalasan sa tubig, na kinakain nilang mag-ipon, dapat iniipon yung tubig ay takpan ninyo at yung mga kanal, panatiliin nyo nahahanginan at hindi tambak ng mga basura. Kasi yan ang pinapamahayan ng dengue. At ang dengue, kung hindi ako magkakamali, yun yung mahahaba ang paa na batik-batik. Matindi pa naman ang kagat ng mga lamok, Senyor Latigo. Kahit nakapantalong ka na mo, pagkakagating ka, tutusukin ka lang sa hita mo, kakaabot ka na sa kati. Lamok pa lang yun. Ang kumagat sa inyo, tumusok sa pantalon nyo, yung ngipin ng Dengvaxia dengue. Binabati ka rin po, Kaglin. Bukar Lorilin. Konnichiwa. Konnichiwa nga daw. Nakaluto na siya. Nakaluto na. Kanina nadididig ko siya. Ting. May binabati siya. Ewan ko kung itlog o yung asawa niya binabati niya.
Alright, kasamang Diyos, ako hindi ako nasyahan dyan sa ano na yan. Sa totoo lang kasi hindi ang mga tao ang may problema dyan kung bakit po ibinasura na at ayaw nang tanggapin at ayaw na magtiwala sa bakuna ng mga tao. Kasi nakaranas at hindi lamang basta nila ipinaranas, kundi ang nagkamatay na yung mga kabataan na sinaksakan nila ng Tembaxia Isang vaccine. mga dialysis nila, no? Kaya talagang Tembaxia yun. Tsaka dyan sa bagay na yan, kasamang Diyos, sa totoo lang po, yan ang dengue, wala hong gamot yan. Dapat yung magtiwala ang mamamayan sa bakuna, pero wag lang yung bakuna ng Tembaxia. Kasi may mga bakuna na kinakailangan talaga lalo na ng mga kabataan, ng mga batang elementary o mga batang ano ba tawag doon sa mga Ang kailangan dyan talaga, kasamang Diyos, itong mga yung information dissemination, dapat taigtingin nila kung ano ang magiging kapakinabangan o benepisyo ng mga tao o mga bata na sasaksakan ng bakuna. at dapat bago magsaksak ng mga bakuna, kinakailangan busisiin ng pamunuang DOA. oo, ng DOS, maski na ang mga mayor natin, ang mga kapitan natin, bago nila pahintulutan, masaksakan ng kung anong bakuna ang kanilang mga nasasakupan. Siguro mas maganda para sigurado, kasamang Diyos, para mapapaniwala nila ang mga tao na safety o safe yung mga bakuna na kanilang ibabakuna sa kanilang mga masasakupan. Unan muna silang magpabakuna. Hoy, meron lang tayo mga bata, di ba? O si mga bakuna, ako tinakasan ko yun eh. Tatago ako si pastor ang nagbabakuna nun dito. Pagka nakita ko si pastor, Nagkakaroon pa ng pekla. nagtatago na ako, nagkakapeklat na ako. Yung mga bakunang ganun sana, na safe talaga, anti-cholera, kung ano pa yung mga anti-tidas, mga ganoon. Pero yung Baka bakuna noon na, nabakunahan ka ng anti-ugly noon. hindi ka ba nagpabakuna? Tatlong beses ako nabakunahan, totoo yun ang anti-ugly. Ayoko na. Lin Bugar, hindi ka rin nagpapakuna ka rin ba ng anti-ugly? Ay ngayon sa panahon natin, dami hindi nabakunahan noon. Ng anti-ugly. Kaya lagi nila tinatanong, ano daw ba yung ginagamit ko? Bakuna lang po yun ng anti-ugly nung bata pa ako. Alright. Di ba, alam mo yun, Bugarli, wala naman akong ginagamit. Alright, 35 minuto makalipas po ang ika-isa ng hapon. At medyo nagpapaalis lang ho tayo ng pagkabuisit. Di ba? Mga issue na nakakabuisit kasi. Lalo na pagka sa ganyang sitwasyon kasi,
ang sisisihin natin ay ang mentalidad ng mga mamamayan. Dahil dyan kaya daw na-dissolve o tinanggal na ang dambak sa vaccine. Hindi po ang mamamayan ang dapat natin sisihin dyan, kundi yung mga taong nagpatupad. Dahil hindi nila binusisi o pinag-aralang mabuti kung ano ang magiging epekto nito sa mga taong hindi pa naman nakakapitan ng sakit na dembaksa. Ay yung ay ng dengue. Dahil yung dembaksa vaccine ay para lamang po pala ito sa mga taong nakapitan na o nagkaroon na ng sakit ng dengue. Ngayon, pagka nagka-dengue uli sila, pwede silang saksakan ng bakuna. Yun ho ang gamit sana ng dembaksa. Pero hindi. Ang ginawa ho ng pamahalaan noon sa ilalim po ng administrasyon ng dating Pangulong Pinoy, ni Agnoy, ano ba, nabubulol ako, no, ni Pinoy nga, hinayaan niya at nandun pa siya habang isinasagawa yung pagsasaksak ng bakuna nung dembaksa vaccine na yan sa mga bata. Nandun pa itong si Pinoy, nakahalukip-kip pa habang pinapanood niya na sinasaksakan yung mga bata. Na lately, ito palang mga nasaksakan na ito ay nangamatay. Karamihan sa mga nasaksakan ay nangamatay. Dahil mali nga ang application. Kaya, Senyor Latigo, ang ating pamahalaan, lalo na dito sa ating lalawigan ng Bulacan, ay patuloy at panay ang bloodletting ng ating mga nag-gobernador na si Daniel Fernando. Dahil nangangailangan talaga ng dugo ang mga nakakagat ng dengue. At mag-ingat na rin, hindi basta dugo, hindi po ng dugo ng baboy, basta dugo, mag-ingat kayo, lalo na yung dugo ni Pinoy. Kasi ang dugo ni Pinoy, alam mo ba ang type, Senyor Latigo? AB normal. Akala ko nag-aaral siya sa normal. AB normal. Ang kinukuha niyang kurso, AB. AB normal ang type ng dugo ni Pinoy. Sa madaling salita, abnormal. Alam mo po mga kaibigan, mga kababayan, ay yung dengue, hindi ho naman sa atin galing yan. Dahil dito po sa ating bansa, wala ho tayong lamok na dengue carrier. Yung mga dengue carrier na yan, ang mga lamok, mga imported ho yan. Kaya alam mo, Senyor Latigo, sa pagbansang hapon, mahigpit ang mga pagdadala ng mga souvenirs. Maski halimbawa yung mga karne, yung mga halaman, ay nakita ko pa minsan nung talagang bumiyahe ko, nauusap pa yung import-export ng mga Philippine foods. Nang binuksan ng custom yung kahon ng isang gahero, alam mo ba, pagbukas niya ng kahon, lumipad langaw. Tapos naranasan ko rin bumili sa palengke noon sa Malolos ng tinapa, dinala ko sa Japan noon, sa palengke binili. Alam mo ba, pagdating sa Japan ni Uod, ano na nangyayari, yung mga dengue na yan, mga ano na yan, dala yan ng mga dayuhan. Kaya sa Japan, meron na rin ngayon langaw. Pero say mo kahit 24 oras o isang linggo mo ilagay doon ng pagkain matamis, hindi lalanggamin. Kahit walang takip.
Ay dapat magdala ka ng langgam. Yung may langgam din doon, pero pag nasa loob ng bahay mo yung ano gano'n, hindi talaga nilalanggam. O hindi ba, Bukarlin? Pero itong pinag-uusapan nating dengue carrier ng mga lamok, kasamang Diyos, mga kaibigan, mga kababayan, yan po ay sa totoo lang ay nilikha po yung mga lamok na yan na dengue carrier ng mga dayuhan ng CIA para nang sa gayon po ay disimulado ang isasagawa nila na pamumuksa sa iba, sa isang bansa na gusto nilang Usawin at sakupin. at perwisyuhin. Kasi yung kaso ng dengue, mga kaibigan, mga kababayan, una po yang pumutok, unang nakilala ang dengue sa bansang Africa, na kung saan doon nila dinala yung mga well-trained nilang mga lamok na kanila pong ito ay matagal po nilang ikinulong ng mga lamok at ito ay inalagaan nila ng mga dengue carrier at pagkatapos pinakawalan nila sa Africa. Kaya doon po unang-unang nakilala ang sakit na dengue na kung saan marami po ang namatay dyan po sa bansang Africa, na ngayon po ay dito naman sa ating bansa. Yan pong dengue na yan, hindi po Philippine made. Dahil ang ating pong mga lamok, mga kaibigan, mga kababayan, kahit gaano kadumi ng ating kapaligiran, ang ating pong makukuhang karamdaman dyan ay malaria lang. Pero yung dengue, kasamang Diyos, mga kaibigan, mga kababayan, virus yan, likha yan ng mga tao na walang magawa sa buhay kundi mamerwisyo ng kanilang kapwa na gusto nilang sakupin. Pagka dahil po dyan sa mga dengue na yan, kita nyo marami na naman ang mga nagiging biktima. Dyan po pagkatapos po nang biglang mababalita, kasamang Diyos, Yes. pagkatapos ng dengue na yan, may balita naman. At ngayon nga ay nag-aalala ang ating Pangulo dahil di umano meron nang nakapasok dito sa ating bansa na mga ISIS warriors, yung mga terorista na mga ISIS. Kaya yan po bilang bahagi po na kanilang gagawin pamimerwisyo sa ating bansa. Tama kayo. At bukod dyan, kasamang Diyos, may isa pa tayong pinangangambahan at kinatatakutan na dumating dito sa ating bansa. Hindi ba nga yung pinaghahandaan na kung tawagin nila Big Ten? Yung Big Ten na tinatawag na pinakamalakas na lindol na mangyayari dito sa ating bansa. Kaya ang mga ahensya ng ating pamahalaan ay nagsasagawa ng mga earthquake drill dahil alam nila na merong darating na malakas na paglindol dito sa ating bansa. Nako, kasamang senior Lago. Kapag kayang ganyan ang pinag-uusapan, parang tsunami na yan. At alam mo ba kung ano ang
delikadong lugar dito sa Luzon pag dumating ang tsunami. Yung mga dagat na tinambakan nila, tinayuan ng nagtataas ang mga building at establishmento. Yung Mall of Asia, dagat din yan na tinambakan, Senyor Latigo. Di ba? Mhm. Kanya lang mo, Senyor Latigo, kahit anong tambak ang gawin mo, ang karagatan ay karagatan. Kaya tambakan mo man ang tambakan yan, sa ilalim niya, may buhang pa rin yan. Eh, saan nga ba napunta ang pera pinagbentahan ng mga tinambakan lupa na yan? Alam mo, kasamang Diyos, yan hindi imposible, mga kaibigan, mga kababayan, na talagang maapektuhan yan, mga pinagtatambakan na yan dyan sa yung dagat na yan, lalo na yung lugar ng Mall of Asia na yan. Delikado po talaga kung matutuloy yung isasagawa nitong mga walang yang mga dayuhan na ito, nitong mga grupo ng mga na mananakop, pagka yun ho natuloy, yung Big Ten po na tinatawag o pinakamalakas na lindol na dadating po dito sa ating bansa, hindi po ito gawa ng kalikasan. Hindi po kalikasan ang may gawa nito, kundi ito ay isasagawa nitong mga taong gustong mamerwisyo at gustong manakop sa ating bansa. Ang kanila pong gagawin, meron po silang gagamitin na aparato na kung tawagin po nila ito'y escalar. Tapos, Payayanigin ang isang lugar na ang katumbas ng malakas na pagyanig na ito. Kaya nga tinawag na Big Ten dahil intensity 10. Ang lakas ng lindol. Alam po naman natin na sinasabi na nga din ng PBOX, mga kaibigan, mga kababayan, na merong mga fault lines, may mga guho sa ilalim ng lupa at marami ho dito, malawak na po yung mga guho na yan sa ilalim ng lupa, kaya nga merong tinatawag na Marikina Fault Line. Yan po sa Manila, meron din fault line at maging dito sa Central Luzon, may fault line din po. Kaya dapat, mga kaibigan, mga kababayan, tayo po ay wala naman tayong ibang madadahinan, pagsusumbungan at mahihingian ng tulong, kundi sa Diyos lang tayo. Siguro po, sama-sama ho tayo manalangin ng taimtim na pananalangin na sana magliwanag ang mga kaisipan nitong mga mapamuksang mga tao na to na wala pong hinangad kundi ang makapamerwisyo ng kanilang kapwa. Dahil po ang kanilang pinakapinuno, ang mga kaibigan, mga kababayan, pinakamayaman sa buong mundo. talaga lang sa buong mundo. Oo, alam mo ba, kasamang Diyos, na siya ang nagmimi-ari ng may 700 mahigit na mga bangko sa buong mundo. Wow. Nag-Central Bank,
Yan, mga kaibigan, mga kababayan, ganyan Ibig mo po. sabihin, Senyor Latigo, kaya nahigitan pa niya ang mga trilyon-trilyong mga kayamanan ng mga Marcoses, pati yung mga gold bars na isinakas ni Abnoy papuntang Bangkok ba? Sa Vietnam. Vietnam? Ngayon nalipat na daw yata sa Spain. At yan po, yung tinatanong mo, yung mga ginto ng Marcos, wala na ngayon yun. Pinakamayaman itong kanilang amo na ito. At ang puro central bank ng mga bansa-bansa ang kanyang pag-aari. Na ang gusto nito, kasamang Diyosa, yung magkaroon ngayon ng universal bank, na ibig sabihin, pang buong mundo na, Narinig ko yan, balita na ko yan. siya lang, ang grupo lang nila ang magme-may-ari. Ngayon, gusto nila ang mga bansa na mauunlad ay kanila itong pababagsakin. Bakit? Mga kaibigan, mga kababayan, kasi ang gusto nila ay mangutang sila sa kanila yung bansa na mapiperwisyo nila. Pagka bumagsak nga naman ang ekonomiya nito, mapipilitan ngayong mangutang sa kanila, magagamit nila yung kanilang pera na maipapautang dito sa mga bansa na kanilang pababagsakin. At yung pera ay magkakaroon, pagka nagkaganon, nahawakan na nila ang lahat ng bansa o ang buong mundo, magkakaroon na po ng isang currency ng pera. Isang na lang po na magagamit sa buong mundo. At ang akin pong binabanggit na yan, mga kaibigan, mga kababayan, yung pong pinalayas ng ating Pangulo dito sa ating bansa, yung nagme-may-ari po ng mga malalaking bangko dito sa ating bansa na si Rothschild. Dyan po, mga kaibigan, mga kababayan, kasamang Diyosa, ang dengue ay hindi po Philippine-made at hindi po yan galing sa ating mga lamok. Ported pala, ported. Diba ang gusto ng mga karamihan mga Pilipino ay ported. Kaya pag nagkasakit sila, ported din. Tama na sa akin ang local. Ikaw, Senyor Latig, gusto mo ba ng ported? Naku po, pagka ganyan din lang, wag na. Tapos may big 10 pa. Ayan, Dati paalala. hindi natatakutan, numero 13, signos 13 daw, ngayon pala, ported na rin, big 10 na. Oo. At yun, bago tayo tuluyang magpaalam na pansamantala kasamang Diyosa. Ay, ako ang babati dyan. Sige. Ang dating kapitan ng Barangay Lumang Bayan, ang masipag at mabait na dating kapitan ng Barangay Lumang Bayan, si Captain Filemon Boyet Wafo Montilla. Si Chiwakap, you're late. Charge ka na for penalty. We love you. And I wish you so far. Ay nanonood na rin pala sa atin kanina pa, si Richard Evangelista. Magandang hapon sa'yo, Richard. Si Chrysostom.
Okay, kasamang Diyosa, oras na ng pamamahala. Yes, Magpaalam ka na. teka muna, babatiin ko muna si Alicia Poblacion at ang kanyang matagumpay na club sa Takinosca, ang Roxy. Roxy pala ang pangalan noon. Siyempre, hindi dapat mawala ang Chedoritas Eat All You Can sa Panga Fresh Curry del Bulacan. Ang CFT update, ang panghayagan totoo, di lang pambulagay pangmasa pa ni Rene Clemente at Sally Inot. At sana po basahin ninyo ang column namin ni Senior Latigo sa CMT update. Police Lieutenant Colonel Christopher de la Cruz. Ang wapo at masipag na mayor ng Plaridel, Mayor Anastasia Tessie Vistan. Undersecretary Martin Dino ng Barangay Affair DILG. Siyempre, di mawawala si Bukar. Lynn Lori Bukar. Yem Yem, Aramibel and Haru. SK Lumang Bayan. At ang ating doktor, ang ating surgeon, si Dr. Zar Candelaria. Well, kasamang Latigo, sumapit na naman ang pansamantalang paghihiwalay. Hanggang bukas na muli, alas 12 hanggang alas 2 ng hapon na po tayo. Kasama ng inyong Joe sa Madita, ang ating si Senior Latigo, RG Jimenez, dito sa ating palatuntunang okay ka lang. At sa lahat ng mga wapo at wapa na tulad ko, na sabi nga ni Senior Latigo ay nagpasaksak ng anti-ugly nung araw. Sa mga nag-share, nag-join at nag-comment sa ating palatuntunan. Umaydo. Ito po ang inyong Joe sa Maldita, Nenet tayo Hirano ng palatuntunang okay ka lang, kasama ang inyong si Senior Latigo. Magandang hapon po muli. God bless and mabuhay. Alright po mga kaibigan, mga kababayan, at sa ngalan po ng palatuntunang okay ka lang ni Diyosa Maldita at Senior Latigo. Ito po naman ang inyong panglingkod, Senior Latigo, RG Jimenez, ang lalaking Maldigo at mula po dito sa lalawigan ng Bulacan. Sa inyo pong lahat ay muling nag-aanyaya na bukas ay muling samahan kami alas 12 ng tanghali hanggang alas 2 ng hapon. Dito pa rin po sa impilan ng Kapit Bisig Online Broadcasting Network. At syempre pa sa lahat po ng mga nag-like, nag-share at nag-comment sa ating pong palatuntunan, ay maraming salamat po sa inyong lahat. At syempre, sana ang pag-ibig ang siyang laging sumapuso at sumaisip natin lahat. Magandang hapon po, mga kaibigan, mga kababayan, at mga kapatid.